Sa pangatlong pinakamalaking lawa sa bansa, matatagpuan ang tanawing madalas makita sa mga postcard. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, may ibang mundo sa ibabaw ng lawa na bihirang makita ng mga turista. Si Mang Cesar ang maglilibot sa akin sa mundong ito. Tagalupa o yung sinasabi nilang tabi, si Cesar Landicho. Pero kabisado na raw niya ang mundo sa ibabaw ng lawa. Iba-iba yung nilalako, pare-pareho. Iba-iba ho, may hamburger, mga pansit. May pansit pa? Sport na ba? Kung sa lupa ang mga residente sa tindahan nagpupunta, dito sa lawa, ang tindahan siyang nagpupunta sa mga residente. At tulad ng karaniwang tindahan sa lupa, Sa akin, pagka walang pera, okay lang. Ganyan, no? sa tindahan ni Mang Cesar may barter pa. Ayos. Nagbibenta kayo ng sako. Opo, Tapos, bibili rin kayo sa kanya. bibili rin. So, ang Parang pambayad yung sako. Palit ano lang, paninda. Bibilin ko yung sako nila, pagkatapos yung pinagbilhan nila, ibibili naman sa akin. Matagal nang tinalikuran ni Mang Cesar ang buhay mangingisda. Mahigit 7 taon na siyang naglalako sa lawa. Mas malakas raw kasi ang kita ng kanyang floating sari-sari store. Ito, halos na pang ito, customer ko, siguro sa maghapon na naiikot ko, siguro mahigit 100 customer yung nalilibot ko. Kaya kahit may pangamba ng malakas na alon, araw-araw niyang sinusuyod ang mga kubo sa ibabaw ng lawa gamit ang kanyang maliit na bangka. Kung sa lupa, iba-ibang klaseng tao ang namimili sa tindahan, dito sa lawa, iisang uri lang ang mga suki ni Mang Cesar. Sila ang mga caretaker ng libo-libong fish cage na nagkalat sa lawa ng Taal. Marami sa kanila mga dayo, tauhan ng mayayamang Chino, Koreano at maging politikong Pilipino na may-ari ng mga fish cage. Sa lupa at maging sa ibabaw ng tubig, kitang-kita ang agwat ng may kaya sa hindi. May halos 6,000 fish cage daw ngayon sa lawa. Pero ang bilang ng mga taong namimirmi sa ibabaw nito ay hindi tiyak. Sila at si Mang Cesar sama-sama rito para maghanap buhay. Okay, so araw-araw lumalarga kayo? Oo, araw-araw dahil na dala ng pangailangan, dahil na minapasok ako. Siyempre, ang gusto ko sa mga anak ko ay makatapos ng pag-aaral. Ang hangarin ni Cesar hindi malayo sa hangarin ni Alfred. Gusto mo raw aral sa kolehiyo? Gusto kong ipagpatuloy, yun din po ang pangarap ng mga magulang ko sa akin din po. Yun din po ang gusto ko para makatapos sa, yun nga po sa pag-aaral, makatulong sa pamilya. Yun lang po sa akin. Sa unang tingin, tila isa silang barkadang tumatambay lang sa lawa. Pero kahit teenager pa lang, malaki na raw ang tungkulin ni Alfred. Maaga rin po ako nag-asawa eh. Ikaw? Apo, O may asawa ka na? apo. May anak ka na? Ang nasa tiyak pa lang po. Kailangan mong buhayin yung pamilya mo. Mga po. Para sa mga tauhang wala ng oras o bangka para dumayo pa sa tinatawag nilang tabi o lupa, si Mang Cesar ang sagot sa kanilang uhaw at gutom sa gitna ng lawa. Pero may isa raw bagay na hinding-hindi niya ilalako. Pero kung nagtitinda kayo ng beer dito o alak, siguradong marami rin bibili. Oo, marami pa rin bibili. Pero ayaw niya magtinda nun. Ayaw ko dahil na parang
dalahin ko pag kami nangyaring masamang pan eh. Hindi katulad ng pagkain, sige-sige lang. Kumain ka lang, nabusog ka, okay na. So may nabalitaan na ba kayo ng mga disgrasya noon dito? Na nalunod dahil lasing, marami na. Halos buwan-buwan, may nadidisgrasya. Ang lawang nagbibigay sa kanila ng buhay ay may kakayahan din bawiin ito sa isang iglap. Sa dami ng kubong nakatirik sa tubig, hindi mo akalain na bawal pala ang mga ganito kalalaki. Dami ng binaklas dito na fish cage. Dati, bandar yan, wala ka na madadaanan halos. Ngayon, ang laki na ng binawas. Pero may mga tao pa rin na nakatira dyan sa lawa. Maraming pamilya rito ang madalang ng tumapak sa lupa. Isa na rito ang pamilya ni Randy. Galing pang General Santos City sa Mindanao at dumayo siya rito para magtrabaho. Ang magawa, trabaho lang naanap namin din. Yung makasamaan ko, dalawa naman sila sa tabi, may bahay naman sila sa tabi, kami wala. Dito kami tira, wala naman kami magawa, walang bahay. Dahil wala siyang bahay sa lupa, kasama na niya dito ang kanyang asawa at mga anak. Gusto mo ba rito sa laot? Ako lang, walang problema. Pero mayroong mga bata, maliit. Mahirap lang. Yung kagaya noong una, naabutan kami ng bagyo din eh. Kala ko yung maano na rin, tangay na rin hug. Hindi na kami pupunta sa tabi. Mahirap na pagpupunta. Malaki mga alon. May balsa lang. Hindi nila kami sa tabi. Sa laot. Muro Ami ang dati niyang trabaho sa Gensan. Pabugso-bugso lang daw ang kita niya doon. Kaya para sa kanyang asawa, mas mainam na ang buhay nila dito. Iba po dito, iba po sa amin. Bakit? Kasi po doon, napakahirap po doon sa amin. Dito medyo ano din po kami. Makakain po kami 3 beses ang araw. Doon po kasi napakahirap po. Ito marunong lumangoy. Kung tutuusin, tila mas maginhawa at mas ligtas na ang buhay ni Randy ngayon kumpara sa dati niyang trabaho. Pero may mga pagkakataon na ang mga anak naman niya ang nalalagay sa panganib. Ang nanay po, tapos na Lego, din eh. Ako, dyan naman ako, nagpatuka. Hindi ko napansin ang bata, nahulog na pala yun. Nandito na? Oo. So, lumubog na? Hindi na makita ang ulo ko. Hindi na makita yung ulo? Mabuti yung sagwan, hindi niya nabitawan. Kaya hindi siya lumubog? Kaya nakalutang lang? Oo. Tapos, paano niyo napansin? Sumigaw yung asawa ko. Sabi niya sa akin, saan bang bata? Ewan. Pag linggo niya, dinin ang bata. Nakadilat ang mata. Nakadilat na yung mata? Hindi na humihinga? Pag din, ano na siya, iba ng itsura. Nasagip din ang 5 taong gulang niyang anak na si Dayan. Pero 3 beses na raw siyang muntikan ng malunod. At nalaman naming hindi lang pala siya ang namimiligro. Kasi nga dito sa amin, marami sa amin ito gaya magpapatukan ng isda. Hindi naman ito maiwasan na may mga dayuhan eh. Tsaka yung mga pinansyal dito karamihan, hindi naman taga rito mismo, taga Batangas eh. Kaya marami rin ng nagkakasarapan eh. Marami rin nalubog sa lalim, nalunod. Sa mundo sa ibabaw ng tubig, marami pala ang hindi marunong lumangoy. At marami raw sa mga biktima ng pagkalunod ay ang mismong tagabantay ng mga fish cage. Sa mahigit 20 taon niyang pangangalaga ng isda sa lawa, hindi akalain ni Mang Bernie na sa pagkalunod matatapos ang buhay ng kanyang anak. Si Richard ang madalas daw katulong ni Mang Bernie noon. Sumakay siya sa bangka, pupunta siya, doon siya tutulog doon sa floating. Tapos siguro bumilis, nalaglag siya. Tapos siguro hinabol niya yung bangka, hindi niya maabutan. Napagod na siya, nalunod na siya. Siguro baka siya pinulikat niyo.
Marunong naman daw lumangoy si Richard, pero hindi tiyak kung nakainom siya nung gabing tumaob ang kanyang bangka. 4 na araw pa ang lumipas bago lumutang ang kanyang bangkay. Paratanda ko sa kanya, yung lubog yung kanyang ganito. Nito lang Marso nalunod si Richard at Enero naman ang malunod ang kanyang pinsan na isang caretaker din. Kung kita ang pag-uusapan, ang mga tulad ni na Randy at Mang Bernie ang may pinakamaliit na porsyentong natatanggap sa napakalaking industriya ng bangus at tilapia. Kita na kapalit ng hirap at panganib na kanilang hinaharap sa lawa, 24 oras. Kabayan, magandang hapon. Pakibigyan ho kami ng detalye na rin. May namatay daw po sa Talek. Bakit? Kailan? At paano? Yung report po, sir, ito ay ongoing po yung investigation namin. Pero nakuha na namin yung pangalan ng mga biktima. Ang panganib na banta ng lawa nasa paligid lang. Ito po ay naliligo dito sa Sunto, Pundasyon. Pamangkin ko at ako, yung mga nalunod. So, ang paalam mo ng mga bata ngayon, pupunta ko sa komputera, kaya ako pinayagan namin. Nagulat na lang ho kami, may nagbalita ho na may nalulunod na bata, nagtakbuhan ho kami. Yung pala, mga pamangkin ko at ako, ang nalulunod. So, kamusta na yung mga pamangkin? Ayos naman ho, ari hong isa na iuwi na namin kaso na trauma ho. Binalik ko uli namin din sa ospital. Kasi kanilang marunong lumangoy? Hindi ko lang alam, si Jenna Marie ay yun ho, ay maalam lumangoy. Balita nga ho ay sinasagip yung aking apo mong 5 taong gulang. Hindi sa pasilyo ng ospital kundi sa iskinita ng kanilang bahay namin inabutan ang lola ng nalunod na si Jenella Marie. Ang sakit! Hindi ko alam kung paano. Hindi ko doon katakalain ako iiwan. Siya nga naman. Sa lawa kung saan hanap ng marami ay kabuhayan, may buhay ring biglang nawawala. Nakaw, hindi ko maisiwalat kung anong pakiramdam ko. Hindi ko dahil yan masakit mawala ng... Hindi ko maintindihan kung paano ko masasabi sa magulang niya. Yung ina sa Dubai, yung ama sa Hong Kong. Nag-aalaga? Oo, ako sa pala nag-aalaga diyan. Pinapapag-enroll ko nga yan, di ba? At magpapasok ka na, ay pagpasok niya 12 year, ay sabi nga, ay bukas na siya mag-enroll. Alam ni Mang Cesar ang peligro ng lawa sa bawat umagang siya ay pumapalaot. Kung minsan papalaot ka, maganda yung panahon, tining na tining yung tubig, yung patag lang siya. Pagka biglang nagdilim, biglang magkakalugkugan, biglang lalaki yung alon. Ngayon, walang katig yung bangka ko, yan ang mga panganib, kaya nagkakaroon ng panganib din sa paghahanap buhay ko. Pagka walang katig na gano'n, naidikit mo doon sa gilid ng cage, nailapit mo sa customer. Kaya gano'n na lang naging bangka ko ngayon. Dinarayo rin siya ng mga bantay ng fish cage. Ilan pa? Yan ang mga customer ko. Ang dami pa nga kumakaway dito ang customer na nilampasan namin eh. Diretso lang kami dito. Isa sa mahigit 100 customer ni Cesar dito sa lawa, si Erwin Orolfo. Nakatira siya sa isang nakalutang na kubo kasama ang kanyang asawa at anak na 1 taong gulang pa lang. Kung ang ibang Pilipino nangingibang bansa upang magtrabaho, si Erwin na taga-Albay ay nangingibang probinsya sa Lawa ng Taal. Anong ginagawa mo sa Albay? Magsasaka po. Magsasaka? Opo. Ano, nanibago ka ba sa buhay dito? Nanibago po. Bakit? Eh, mas parang maganang trabaho dito kaysa Bicol.
3 fish cage ang binabantayan ni Erwin. Araw at gabi nandito siya sa gitna ng lawa. Maliban na lamang kung nagkukulang ang supply nila. Tsaka wala kayong gastos, yung bahay nyo, libre na yan, no? Libre po. Wala kayong upa. Ano yung pinagagastosan mo rito? Paano mo ginagastos yung sakot mo? Sa kuwan lang po, sa pagkain namin. Yung tubig nyo, saan ang gagaling? Sa puso po. Sa puso, libre naman yon. Libre po yun. Naigib po, mga 3 araw bago umigib. Sa sangkatutak na isda sa mga fish cage, hindi maikakaila ang kasaganaan sa Taal. Pero para sa mga nakatira at nagbabantay sa ibabaw nito, mailap ang tubig na may inom. Dito sa pusod ng lawa, tuloy ang buhay. At ang misis ni Erwin para lang nasa lupa. Ngunit kung sa lupa walang banta na pagkalunod, dito sa lawa ang simpleng pagdapa niya ay halos tiyak na trahedya dahil hindi rin siya marunong lumangoy. Tinuturuan nga ako, ayaw ko. Parang hinihila ako pa ilalim. Madami ng nalunod dito. Nibilin niyang dito lang kami sa bahay, tsaka laging tinitingnan ang bata, baka mahulog. Ang lawa ng Taal may kwento man ng peligro. Meron ding kwento ng lakas ng loob. Mahalaga ang mga isda para sa mga pamilyang umaasa sa biyaya ng lawa. Mahirap po kasi maghanap ng trabaho, sir eh. Kaya dito na rin po maganda rin naman pong kita ko. Dito muna ako talaga hanggat hindi kaya ko pa. Nagpapadala ka ba ng pera sa inyo, sa Albay? Nagpapadala rin po. Kinasal pa ako, sir, na yung niyugan ng magulang ko, nasala dahil sa akin. Kaya ginagawa ko naman ngayon, ako naman tutulong sa kanila. Para lang matubos yun, ako rin po magbibigay. Kailang angkop sa kapasidad ng lawa ang mga isdang pinalalaki rito. Noong 1 taon naganap ang pinakamalaking fish kill sa Taal. 2,000 metric tons ng tilapia at bangus ang namatay. Monitor nila yung mga illegal na struktura. So, yun nga, galing sa 12,000 units, ngayon nasa below 6,000 units na mga cages dito sa Taal. Dahil may lisensya na ang bawat fish cage sa Taal, sigurado ang kanilang patuloy na operasyon. Hindi kailangang sobrahan sa patuka at madaliin ang pagpapalaki ng isda. Hindi kailangang punuin at siksikin ang mga kulungan. Ngayon po maluwag, maluwag na rin po yung kuha ng oxygen. Wala masyadong fish kill. Dati mag-harvest ka ng 7 buwan, ngayon pwede mong harvestin na may 4. Pareho lang yung laki nun? Oo. Ganon? 4-5, ganyan po. So yung laki pagkatapos ng 4 na buwan ngayon, dati aabutin ka ng 7 buwan? Opo, sir. Ng patuka? Opo. Di mas magastos pa dati? Gastos po. Minsan lang sa isang buwan nag-harvest dito. At itong tilapia na to, mabibili na sa Alabang at Santa Rosa, Laguna bukas ng buhay pa. Gano'n katanda na yung mga isda na yan? 5 months lang. Anong pakiramdam mo na mawawala na sila sa'yo? Meron din ko pa. Wala. Panibago naman. Maliit. 2,040 kilos. Dami. Dahil sa kanilang kooperasyon, mas marami na ngayon ang nakikinabang sa yaman ng Taal. Ano man ang kanilang katayuan sa buhay.
Dito matutupad ang pangarap ng ama para sa kanyang pamilya. At dito ang amang nangingibang probinsya para maghanap buhay ay namamahagi na ng biyaya sa kanyang kapwa. Mula sa Lawa ng Taal, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.